Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Balitaan sa Radyo Bandera, Cotabato. Bandera Headlines. Tatlong kasapi ng Local Communist Terrorist Group sa bayan ng Maguindanao sumuko sa operatiba. Bandera Headlines. Wanted person o isang pugante may kasong kinakaharap sa child abuse arestado ng Sultan Mastura, PNP. Bandera Headlines. Humigit kumulang nasa 60 milyong halaga ng iligal na droga nasabat sa joint operation ng operatiba sa Marawi City. Bandera Headlines. Safe Conduct Pass o sinimula na ang issue ng National Amnesty Commission sa mga aplikante mula sa MILF, MNLF at sa mga former NPA. Binabantay ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, posibleng maging bagyo ayon sa Pag-asa. Bandera Headlines. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang hapon mga kabandera. Araw po tayo ngayon ng Huwebes, ika-12 sa buwan ng Hunyo 2025. Ang programang ito ay inyong napapakinggan sa dial lang inyong mga radyo sa 105.3 DXJNFM at napapanood live sa inyong mga telebisyon hatid ni Maguindanao Sky Cable sa Channel 4 at 33 at nasusubaybayan sa official Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Heverola at ito ang Bandera Afternoon News Edition. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa detalye ng ating mga balita, tatlong kasapi ng Communist Terrorist Group at isang local terrorist ang nagbalik loob at ang nasa 11 armas ang naisugo. Nagbalik loob ang mga dating Communist Terrorist Group kasamang isang local terrorist group na taga South Cotabato sa pamunuan ng 38 Infantry Battalion sa Barangay Cablon sa Tupi, South Cotabato kahapon ika-11 sa buwan ng Hunyo. Isinugo ng 4 na nag-surrender ang 11 loose firearms na itinago nila sa kanilang mga tahanan. Kinabibilangan ito ng isang 7.62 M14 rifle, isang M16 rifle at ilan pang mga bala at mga granada. Samantala, ang mga na-surrendered personalities ay agad ding binigyan ng cash assistance at food packs mula sa DSWD, Region 12 at mga local government units mula sa Tantangan at Banga sa South Cotabato. Samantala sa kanyang pahayag, sinabi naman ni Major General Donald Gumiran, ang commander ng 6th Infantry Division, na ang mga tagumpay na ito ay bunga ng hindi matitinag na dedikasyon ng ating kasalukuyang administrasyon at kasundaluhan na magsasagawa ng mga operasyon na may layuning magbigay ng seguridad at kapayapaan sa ating komunidad. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, isang puganteng may kinakaharap na kasong may kaugnayan sa child abuse ang naaresto ng operatiba sa Sultan Mastura. Ang detalye ibabalita ni Raiza Kamid. Kabanderang Raiza, ibandera mo. Bandera Live Report.
Isang ginang na nahaharap sa kasong child abuse at matagal nang nagtatago sa batas na dakip na ng PNP sa Sultan Mastura, Maguindanao del Norte. Ang ginang ay matagal nang pinaghahanap ng Siquijor PNP dahil umano sa kinakaharap nitong kasong child abuse. Nakatanggap umano ng tawag ang Sultan Mastura MPS mula sa Siquijor MPS tungkol sa lugar na pinagtataguan ng sospek. Agad naman itong inaksyonan ng PNP Pro Bar at dito na natagpuan ang matagal nang nagtatagong sospek. Agad naman na dinampot ng PNP ang sospek sa bisa ng warrant of arrest laban sa kasong Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act na isinampa sa kanya taong 2016 na mayroong piyansa na 80,000 pesos. Hawak na ito ngayon ng Sultan Masura MPS para sa disposisyon at tamang dokumentasyon. Mula dito sa Bandera News TV Cotabato, Raiza Kamid, Basta Balita, Ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, nasa higit 60 milyon na halaga ng iligal na droga ang nasamsam na mga operatiba sa isinagawang joint operation sa lungsod ng Marawi. Arestadong isang high-value suspect matapos na magsagawa ng joint operation ang City Drug Enforcement Unit ng Marawi City Police, Provincial Special Operations Group at Provincial Drug Enforcement Unit at Lanao del Sur Provincial Police Office. Kinilala ang nasabing drug personality na si alias Menso. Nasa wastong kulang na itinuturing bilang high-value individual na residente ng barangay Bagong Ingo, Ditasan, Ramain sa Lanao del Sur. Nasamsam mula kay Menso ang 6 na not-tied plastic bags na may lamang pinaghihinalaang shabu na may street value na 6,800,000. Isang piraso ng 500 peso at 999 na piraso ng photocopied 500 peso bill at isang black Ruzi na 125. Samantala, himas rehas na ngayon si Menzo sa Marawi City Police Station habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, na Safe Conduct Pass, sinimula na ang inisyo ng National Amnesty Commission para sa mga aplikante na mula sa MILF, MNLF at ang mga former NPAs. Ang detalye ihahatid ni Raiza Kamid. Kabanderang Raiza, ibandera mo. Bandera Live Report. Nagsimula ng mag-issue ng Safe Conduct Pass o SCP ang National Amnesty Commission sa mga kwalipikadong aplikante ng amnesty mula sa MILF, MNLF at former NPAs. Isinagawa ang ceremonial issuance ng Safe Conduct Pass nito lamang Miyerkules sa Local Amnesty Board Office sa Cotabato City. Kabilang sa nahandugan ng Safe Conduct Pass sina MP Ali B. Sulaiman, MP Jack Abbas at MP Dan Asnawi. Pinangunahan mismo ni NAC Chairperson Attorney Lea Tanodra Armamento ang pamamahagi ng Safe Conduct Pass kasama si NAC Commissioner Attorney Jamar Culayan. Personal ring sinaksihan ni BARM Chief Minister at MILF BF Chief of Staff Abdul Rauf Makakua, Pro Bar Regional Director Police Brigadier General Romeo Macapas, 1st Marine Brigade Deputy Commander Colonel Zaldi Dioneda at iba pang mga opisyales. 25 na mga aplikante ng amnesty ang makakatanggap ng Safe Conduct Pass mula sa MILF, MNLF at CPP, NPA, NDF para sa unang batch. Habang inaasahan na sa mga susunod ay madaragdagan pa ang bilang ng mga makakakuha ng naturang Safe Conduct Pass. Ang Safe Conduct Pass ay magsisilbing dokumento na magagarantiya sa mga aplikante na magkaroon ng akses sa mga programa ng amnestiya nang walang pag-aalala na maaresto at titiyakin ng dokumento na ito ang kanilang kaligtasan at seguridad habang hinihintay nila ang resulta ng kanilang aplikasyon. Mula dito sa Bandera News TV Cotabato, Raiza Kamid, Basta Balita, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition.
Samantala, para naman sa ating ulad panahon, binabantayan ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, posibleng maging bagyo ayon sa Pag-asa. Mataas naman ang tsansa na maging bagyo sa loob ng 24 oras ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa sa labas ng bansa. Ayon sa Pag-asa, asahan na magdadala ng pag-ulan ang nasabing LPA sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV, Cotabato, ngayong araw ng Huwebes, 12 sa buwan ng Hunyo 2025. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Herverola. At ito ang Bandera Afternoon News Edition. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Pinakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang